Mga kapuso, malapalos na nagtago pero na-corner din sa wakas ang suspect sa panggagahasa umano sa kanyang menor de edad na pamangkin. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng mga pulis ang subdivision na ito sa Dasmariñas, Cavite dahil sa isang tip. Nagtatrabaho umano bilang karpintero sa ginagawang bahay na ito ang isang suspect sa statutory rape. Pagpasok ng mga pulis, namataan agad ang subject. Oh. Ikaw ba yun? Oh, ina-arresto ka namin, ha? Matagal na siyang hinahanap makarang magtago ng isyuhan ng korte ng arrest warrant para sa kasong 10 counts ng statutory rape sa Taguig. Ang biktima nila dito ay isang minor de edad na kung saan ay kanya pang pamangkin. So ginahasa siya at nakasuhan siya ng 10 counts na qualified rape. Bukod sa patalon-talon ng inuuwian, hindi naging madali sa mga pulis ang paghahanap sa suspect dahil nag-iiba umano ng identity. Minsay namamasukan ito bilang electrician, mason, laborer at minsay naging project engineer pa. Magaling itong ating suspect. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan hanggang sa construction worker at saka pa-iba-ibang trabaho at pa-iba-ibang lokasyon. Nagpapasalamat ang HPG sa homeowners ng subdivision dahil sa pakikipag-ugnayan ng matunugang tila may kahina-hinalang trabahador na nakapasok sa kanilang premises. Ang ating PNP Highway Patrol Group ay naggandak ng isang intelligence-driven operation upang ating makilala at mahanap ang kanyang tinataguan na kung saan ay nakipagtulungan kami sa Taguig PNP at sa Dasmariñas sa PNP. No comment ang suspect. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ayaw na raw patulan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang paratang na nakatanggap siya ng maletang may milyong-milyong pisong pera mula sa mga umano'y bagman ni Zaldico. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. It's all BS. Ayon sa presidential son, ituloy na lang daw ang trabaho dahil may mga mas importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kaysa sa mga anyay, nagpaplano ng destabilization laban sa gobyerno. Nang tanungin naman kung balak niyang sampahan ng reklamo ang mga bagman, sagot ni Marcos. Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. Pinalagan din ng aktres na si Sharon Cuneta ang pagpapakita ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico ng larawan niya at asawang si Senador Kiko Pangilinan sa press conference kahapon. Tinawag ni Cuneta na mga sinungaling at sumusobra na ang mga ex-bodyguard. Sabi pa ng aktres, ang ipinakitang larawan ay ang pagbisita ng kanilang pamilya noon sa Marawi para pasalamatan ang mga opisyal na sumuporta kay Pangilinan. Ipinost naman ni Senador Pangilinan ang anyay totoong nangyari sa araw na nakunan ng mga inilabas na larawan noong July 18, 2025. Laman nito ang buong araw na pagbisita nila ng asawa mula po pagdating sa Laguindingan Airport hanggang sa Marawi City. Sinabi ni Pangilinan dahil idinamay ng mga ex-bodyguard ng kanyang pamilya, papanagutin daw niya ang mga ito. Patay ang 6 na sakay ng isang dump truck sa Pangasinan matapos mawala ng preno at bumulusok sa bangin. Bago yan, nakasagi pa ang truck ng pickup. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Pakagat na ang dilim pasado alas 6 kagabi nang mawalan ng kontrol ang driver ng isang dump truck sa mabundok na bahagi ng sitio Kadampat sa Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Nagdire-diretso itong bumulusok sa bangin dahilan upang masawi ang 6 nitong sakay kabilang ang driver. 20 naman ang sugatan at dinala sa iba-ibang ospital. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na ihahatid ng truck sa pinagtatrabahuang solar plant ang mga sakay. Nang mawalan ito ng preno sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada. Bago nito, nakasagi pa ng pick-up ang dump truck pero ligtas naman ang mga sakay. Meron po tayong aksidente na isang truck, involved ng isang truck at saka isang pickup. So, ngayon, under investigation po kami para makumpleto natin at makita natin kung ano talaga po ang nangyari. Nangako ng tulong ang munisipyo sa mga naulila at mga nakaligtas. Pansamantala rin nitong ipinasara ang solar farm na pinapasukan ng mga biktima.
palabas po tayo ng iyo para pansamantala na ipasara muna o wala munang papasok na empleyado doon sa site at doon naman sa mga mga biktima ina-assure po natin na mabibigyan sila ng kaukulang tulong. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng employer ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni Senator Camille Villar ang alegasyong nakialam siya sa alignment ng Light Rail Transit Line 1 o yung LRT-1 Extension Project. Alegasyong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman na na-delay ang proyekto dahil hinarang ng magkapatid na Senador Camille at Mark Villar at nais umano nilang padaanin ang ruta ng tren sa kanilang mga lupain. Nauna na itong itinanggi ni Senator Mark Villar. Wala akong kinalaman dyan. I never participated in anything regarding that, and I welcome any kind of investigation, and I'm confident that the truth will come out. Idinitalye ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team, sina Sam Reyes at Kiefer Alas, yung nangyari sa team building sa Aurora na nauwi sa pagkalunod ng kanilang teammates na sina Rene Baterbonia at Divine Adili at halos ikamatay rin daw nila. Bagamat nakaligtas sa trahedya, hindi na iwasang maging emosyonal ng dalawa dahil hindi naman daw sila nakaligtas sa natatanggap ngayong kritisismo mula sa publiko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. Kung di po ako umalis dito, mamamatay na din po ako. Kasi po, ang dami na din po ako nainom na tubig. Tila halos ikamatay rin na Sam Reyes at Kiefer Alas ang kanilang team building sa Dipakula, Aurora. Batay sa kwento nila sa podcast na Let's Talk with Pio Ontiveros. Bagoan nila ang trahedyang sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay nakapila ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat at sinusundan ng galaw ng kanilang coach. Pero wala pa 1 minuto, humampas na mga along mas mataas sa kanila. Nung first wave po talaga kasi, we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Third wave po. Like, Yeah. that's when everyone started screaming na po. Oh, okay. Why? Because we couldn't reach the water po. The ground. Yeah, the ground. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Na sobrang pagod na po ako. Tapos, nandun pa rin po ako. Like, doon na po ako parang napaisip na mag-give up po. Kasi wala pong nangyayari talaga. I was like going down and down. Like, I just, down. parang, Okay. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. I was like, there's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Pero hindi pinalad sina Adili at Baterbonia. Okay. And then, did anybody see Rene? The Last time I saw him po, nung we were still like having fun po. Okay. Yes po. Tapos parang Nawala na po siya sa tingin nung parang line. nagpapanik na po kami. Si EJ kapihean nila ang nakita nilang sumasagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. When I saw them po, I started running to the water. And then JB was first to Jared Bahay. Yeah, Jared Then was first to. Yeah. to help Rene po. Sa isang punto, sinipr pa si Rene at Divine. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RP And then, po. Tapos pinastop po yata Pinastop po nung ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse. I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano ng matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only
when I heard that had pulse po was divine po. On the beach, he had a pulse? Yes po. And then they put him in the ambulance and brought him to the It wasn't an ambulance. Divine It po, was police car. police vehicle. Yes Yeah po. po. Emosyonal sina Sam at Kiefer na bagaman nakaligtas sa trahedya ay hindi naman nakaligtas sa kritisismo ng publiko. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na It's like going through 2 deaths po. Pinabulaanan din ng dalawa ang ilang anilay maling impormasyon. Any weights, but No nothing. Po. Nothing po. Was it initiation rites? No po, not at all. Not at all. I don't know, it just hurts how people, perceive it that way. Gayunman palagay nila, may pagkukulang pa rin para masigurong kanilang kaligtasan. for me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na... Yes, but that's where we felt na medyo... Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ipinasana ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill kahit binabatikos dahil pinapayagan pa rin naman ang magkakaanak na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa iba-ibang lugar. Pasado na rin lahat ng iba pang panukalang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos bilang prioridad. Nakatutok live si Bea Pitla. Bea. Emil, welcome development daw para sa Kamara ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Umaasa ang liderato ng Kamara na uusad na ang mga panukalang batas at iba pang nasa agenda ng Kongreso na naipit dahil sa nangyaring kaguluhan sa Senate leadership. Saktong pagpatak ng alas 9 ng umaga ay binuksan ni House Speaker Bogie D ang special session sa Kamara na dinaluhan ng 213 kongresista. This special session of the House of Representatives hereby called to order. Sa isang pahayag, binati ni Speaker D ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Mahalaga raw ito lalo na ngayon na kailangan ng Kongreso na tuparin ang kanilang constitutional responsibilities at tugunan ang mga isyung may direktang epekto sa mga Pilipino. Sa Proclamation 1318 ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag siya ng special session sa Kongreso para agarang matalakay ang ilang priority legislative measures kabilang na ang panukalang anti-political dynasty law. Tapos nang ipasa ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na itinukoy ng Pangulo. Pero inulan ng batikos ang umano'y malabnaw na bersyon ng anti-political dynasty bill na ipinasa nito sa third and final reading. Paliwanag ni Congressman Marcos. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Pero duda si Congressman Marcos na lulusot sa Senado ang anti-dynasty bill na ipinasa sa Kamara. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. When they pass their version, there will be a bicameral conference, and then there will be another opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate or not tenable to the Filipino people. Babantayan daw ng Makabayan Bloc ang anti-political dynasty bill na ipapasa ng Senado at ang bersyon na makakarating sa Pangulo. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May ipapasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency,
Umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Emil, adjourned na ang special session ng Kamara at hindi na ratify ang AIX bill. Samantala, inadopt na ng House ang resolusyong nagpapaabot ng simpatya at suporta sa mga nalindol sa Mindanao. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Bea Pinlac.